Praise God. Sige po, tayo magsitayo. Tayo lumako sa panalangin. O Diyos, purihin ka, O God, sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, sa lugar na ito, sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa paghapong pag-iingat mo sa amin, Panginoon, O Diyos, sa mga biyaya at pagkapalang na tanggap namin. Purihin ka, O Diyos, at sa gabing ito, Panginoon, ng aming muling pagtitibong, Panginoon, para sa midweek service na ito, Panginoon. Tinataas po namin ang gawain ito, Panginoon. Ikaw nga po manguna, ikaw nga po maitaas, Panginoon. At sa paglapit namin sa iyo, Panginoon, patuloy kami nagpapakumbaba, O Diyos. Tunay nga po, Lord, na siyasatin mo ang aming mga buhay, ang aming mga puso, Panginoon. Sa lahat po ng aming mga pagkakamali at pagkakasala sa iyo, Panginoon, kami humingi ng tawad, O Diyos. Inisin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming kalikuan, pagkakamali, Panginoon. At gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, sa pagsamba namin, Panginoon, sa iyo, O Diyos, upang maging malimuyak na handog, Panginoon, ang aming pag-awit at pagsamba sa iyo, Panginoon. Ama, nadalangin po namin, O Diyos, ang mensahe mo, Panginoon, sa amin sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na ito, O Diyos, ay aming matanggap, Panginoon, ng maliwanag, Panginoon. Sino ang gagamitin mo, Panginoon, na tao bilang tagapagdala ng iyong mensahe, Panginoon. Pagpalain mo siya, itago mo siya sa iyong likuran, O Diyos. At makita lamang yung kaluwalhatian sa buhay niya, Panginoon. At ikaw po, O Diyos, ang pumuspo sa kanyang buhay, Panginoon. Tinataas din po namin, O Lord, ang internet connectivity, Panginoon, sa mga bahay-bahay, Panginoon, ang mga maaari, Panginoon, makapakinig nito, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, ang inyong patnubay, Panginoon, O God. Ama, tunay nga po, Lord, ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, ang mga papunta pa rito, kung meron man nagbabalak, Panginoon, pumunta rito, ingatan mo sila sa pagparito, Panginoon. Ama, purihin ka, O Diyos, muli nga po, Panginoon, salamat sa gabing ito, Panginoon. Tinataas ka namin lahat ng karangalan, kaluwalhatian, at kadakilaay sa ilamang sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God po. Praise God po. Tuloy na tayo po ay pinalaya ng Panginoon, kaya po tayo nandito, di ba? Amen. Kaya po sa gabi po na ito, hayaan po natin na purihin po natin ang ating Diyos, ang ating pong Diyos na buhay. Salamat sa banal na Espiritu niyang kasama po natin sa gabi na ito. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.
oras na ito, siyasatin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Oh, hallelujah. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapang sumasamo, namumulo sa harap ng banal mong trono.
pagpapalaya ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat sa presensya mo sa gabi na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kahabagan, kaawaan mo para sa aming buhay, Panginoon. Tunay na hindi mapapantayan, Panginoon, ang kadakilaan ng pag-ibig mo para sa amin, Panginoon. Kaya ang tanging maiaalay lang namin, Panginoon, ay mga papuring ito, Panginoon, pagdakil at pasasalamat na para sa iyo lamang sa nag-iisa naming Diyos na buhay. O maraming salamat, O Diyos, sa iyo nga namin inaalay ang aming pinakamataas na papuri, pagdakila at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat ng labis sa Diyos sa gabing ito. Kala ko po di ako aabot. Kay Pastor kanina, anong oras bang ating midweek? Kasi po napasa panahon ngayon, napaka-busy ng lahat ng mga public schools, mga eskwela, lalo sa public schools. Dahil kami po ay nagkakaroon na ng mga deliberation of grades dahil malapit na ang pagtatapos ng pag-aaral ng mga estudyante. Kaya kami po kanina ay nagkakaroon ng mga reading of forms. No? Hanggang ano po yun? Hanggang Friday. By next week kasi, dadalhin na sa district. Hindi pwede magkamali. Pag nagkamali, ay mapapagalitan ang school head ng division office. Kaya kami mga guro ay masusi talaga na nire-revisa yung mga grades ng mga bata. But anyway, praise God dahil nakaparito at mabibigyan ng pagkakataon na makapag-share ng message ni Lord sa gabing ito. Nariyan mo ba tayong lahat? Tayo po ba ay handa na? Okay, praise God. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang ating pong paksang aralin, topic po natin sa gabing ito ay may pamagat na manifestation, the manifestation of the fruit of the Spirit. No, mahalaga po na ang bunga ng Espiritu ay nakikita, nahayag sa ating pong mga buhay. Manalangin po muna tayo sa Diyos. Ama, kami ay labis na natutuwa dahil kami ay buhay sa oras na ito, malakas galing sa iyong kabutihan, na paritong bawat isa para matuto ng iyong mga salita. Loobin mo nawa, Panginoon, na ang lahat ng mga aral na maihahayag sa gabi ito ay manggaling sa iyo. Bigyan mo po ng pangunawa ang bawat isa po sa amin para makita po namin yung mga bagay na nais mong gawin namin sa buhay na ito. Lord, yung panguna ng Batong Espiritu ay patuloy na maranasan ng bawat isa po sa amin habang kami ay pansamantalang naninirahan sa magulong sanlibutan ito. Lord, samahan niyo po ako habang binabanggit ang mga salita mo sa gabing ito. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, ang ating topic, the manifestation of the fruit of the Spirit. Isa po sa malinaw na palatandaan ng isang taong lumalapit sa Espiritu ay ang pagkakaroon ng bunga ng Espiritu sa kanyang buhay. Ito po yung mga katangian na kinakailangang paglayin ng mga taong nakakilala sa Diyos. Tayong mga mananampalataya. Ang teksto po natin, matatagpuan sa Aklat ng Galacia, Kabanata 5, talatang 22 hanggang 23. Sabi po doon, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, hindi ginaupo ko dito, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa ganitong mga bagay ay walang kautusan.
Sa English po, nakalagay po doon ay, but the fruit of the Spirit. Sa Tagalog po, ang bunga. Ang bunga ng Espiritu. Yan. Ayan, naman po natin. Ang bunga ng Espiritu. The fruit of the Spirit. Suriin lang po natin yung pagkakasalin. Ang sabi po doon, ang bunga ng Espiritu. Hindi sinabing ang mga bunga. Hindi din sinabing the fruits of the Spirit. Ang sinabi po ay fruit of the Spirit. No? Kaya kung medyo aaralin natin, pero hindi siya fruits, bakit hindi siya mga bunga ng Espiritu? Yung salitang bunga po na ginamit doon ay isang pangmaramihang salita. Kumbaga, kung tawagin siya, teacher po kasi plural, no? Plural noun kasi yon. Ang ibig sabihin, bagaman ito, yung salitang bunga or fruit sa English, ito ay salitang singular, pero nasa singular na anyo, pero plural ang kanyang nilalaman, ang kahulugan. Parang ano po? Parang team, isang koponan, binubuo ng maraming miyembro. No? Hindi pwedeng maging koponan, hindi pwedeng maging team kapag dalawa lang kayo. Hindi po team tawag doon, no? No, hindi siya team, partner lang kayo. So, and then, binabanggit po dito na ang bunga ng Espiritu ay naglalaman ng mga sumusunod. Pag binilang po natin yan, siyam. Sabi ko nga, naku, ang topic namin ay the manifestation of the fruit of the Spirit. 9 ba yung tatangan? No, hindi ko pa alam ganong limitadong oras kapag midweek service. Subalit, sisikapin po natin. No? Ito po yung daanan. Ito pong itong bunga ng Espiritu na naglalaman ng siyam na bahagi. At alam ko po na ang bawat bahaging iyon ay magkakaroon ng partikular na pag-aaral sa mga susunod na panahon. Ngayon po, dadaanan lang po natin yung bunga ng Espiritu na ito na naglalaman ng maraming bahagi. Ito po, yung binasa po natin at nakikita po natin ito ay hindi isang listahan ng mga option. Hindi option po yan. A, B, C, D, and so on and so forth. Napipiliin mo lang dyan kung ano yung gusto mong gawin. Gusto mong sundin. Kung ano lang gusto mong mapili dyan. Halimbawa, pinili ko. Pag-ibig, sige, pwede na yan. Kagalakan, o pwede. Kapayapaan, sige, pwede natin kuhanin. Gawin sa buhay. Pagtitiis, ayoko ng pagtitiis. So, pero natin, X ka. Ayoko ng pagtitiis. Kaganda ang loob, ay medyo masama ang ugali ko. O X muna tayo dito. Kabutihan, o, sige, pwede na. Pagkatapat, ay madalas akong sinungaling. No? Kaamuan, ay mainitin ang ulo ko. Pagpipigil sa sarili, lalong hindi ako yan. Ito pong nababasa po natin sa harapan o nababasa nyo sa inyong mga Bible ay hindi listahan ng mga options ng magagandang ugali na dapat makita sa buhay natin. Ibig pong sabihin yan, kaya sa tinawag na bunga ng Espiritu, lahat ng iyan ay kailangang makita, mag-manifest, na kailangang makita sa buhay ng mga nagiging Kristiyano. Tayo na nagsasabing lumalakad tayo sa Espiritu, dapat na makita ang bunga ng Espiritu na iyan. Hindi yan option. Hindi mo pipiliin ang gusto mo lang na gawin. Hindi mo pipiliin ang gusto mo lang i-develop sa buhay mo. Lahat niyan ay dapat na makita sa atin. Yung salitang bunga po, yung fruit, yung pinangangahulugan ng isang bagay na likas na lumalabas mula sa isang puno o laman. Likas yan eh. Kapag isang fruit-bearing trees or laman man siya, sigurado maglilitawan ng bunga yan. Lalabas at lalabas ang bunga ng mga punong kahoy na yan, yung mga lamang yan na namumunga. Lalabas at lalabas sa tamang panahon. Gayun din tayo mga tao. Tayo pong pinananahan ng Espiritu Santo. Nagsasabing, lumalakad tayo sa Espiritu ng Diyos, sa Espiritu Santo, sa Espiritu, walking the Spirit, natural na lalabas sa atin ang bunga ng Espiritu. Natural, nalilitaw yun. Kapag hindi lumitaw ang bunga ng Espiritu sa atin, anong Espiritu kaya nananahan sa atin? Diba? Kapag hindi lumitaw yung mga bungang iyan, anong Espiritu ang nananahan sa atin? Sapagkat kapag isang tao ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, lilitaw po ang mga bungang iyan. Nade-develop yan. Pinoproseso yan. Nagpo-progress yan sa isang Kristiyano na nagpapatuloy sa Panginoon. Sa paglakad sa kalooban ng Diyos, sa paglakad sa patnubay ng Banal Espiritu, natural na ang bawat nababasa po natin ay makikita at mahahayag sa ating mga buhay. Sabi po ng Mateo, Kabanata 7, talatang 16 hanggang 17,
Sa pamamagitan ng kanilang bunga ay makikilala ninyo sila. Hindi ba't ang ubas ay hindi makukuha sa matinik na halaman, ni ang igos sa dawagan? Gayun din naman, ang bawat mabuting puno ay nagbubunga ng mabuting bunga. Ngunit ang masamang puno ay nagbubunga ng masamang bunga. Nakikilala ang mga tunay na Kristiyano sa kanilang bunga. Kaya nga, minsan, pag nakakahalubilo tayo ng karamihan ng mundong ito, dapat identify kung sino yung believers. Diba? Kapag nahalo sa karamihan, dapat lumulutang kung sino yung Kristiyano. Nakikilala to sa pamagitan ng kanyang bunga. Paano ka makipagkwentuhan? Paano ka makisalamuha sa kanila? Paano ka makisama o makipagkapwa-tao sa kanila? Nakikita kung sino yung Kristiyano. Kaya minsan, di ba, lagi na babagit dito sa harapan, kung may mga kaibigan, may kaklase, nagugulat, kaya pala ganyan kang magsalita, kaya pala ganyan kang makisama, i-born again ka pala. At least, nakita yung bunga eh. Pero yung sasabihin na, born again ka pala, sama na ugali. Di ba, pangit ng bunga na yon? Di ba, ang pangit siyang patotoo. Ibig sabihin, nakikita sa atin yung magandang patotoo dahil nakikita yung bunga ng Espiritu, dahil pinananahanan tayo ng Diyos. Pinananahanan tayo ng Banal Espiritu. Lumalakad tayo ayon sa Espiritu. Kaya, obviously, nakikilala ang mga Kristiyano sa pamagitan ng kanyang buhay. Yung bunga ng Espiritu na nakikita unti-unti sa ating mga buhay. Tingnan po natin ngayon, yung siyang po na ito. Pero nabagit ko po, dadaanan lang po natin sapagkat siguradong ito ay may particular na topic sa mga susunod na panahon. So, tingnan lang po natin. Ito po ay revisahin natin. Sabi po nung Bible, nakalagay po doon, mga bunga ng Espiritu at paano ito makikita sa ating mga buhay. Una ay yung pag-ibig. Yan, yung pag-ibig. Nawala na yung pag-ibig natin. Nasaan na kaya? Buti pa sila nakatagpo. Ayun, pag-ibig. Love, agape. Yung bunga ng Espiritu na binabanggit dyan na love, alam natin agape yan. Di yan storge, di yan pileo. Yung bunga ng Espiritu na yan, na meron na tayo, na dapat ay lagi na de-develop, umuunlad, nagpo-progress, ay ang agape kind of love. Ang pag-ibig na tinutukoy dito ay agape, ang wagas, tapat, at di makasariling pag-ibig na mula sa Diyos. Ito ay isang desisyon na mahalin ang iba anuman ang kanilang nagawa. Ibig sabihin, alam naman natin, no? Hindi natin na-explain pa, unconditional. Hindi mo siya minamahal dahil mabait siya. Hindi mo siya minamahal dahil gumagawa din siya in return ng mabuti sa iyo. Hindi. Kahit na pangit ang ginagawa mo pa rin siya ng mabuti. Unconditional love yun. Hindi ka nagmamahal dahil hindi mo siya mamahalin na dahil sa kanyang magandang ugali o sa kanyang magandang katangian. Minamahal mo siya, sino man siya. May nagawa man siyang mali o hindi tama lamang sa iyo. So, paano ito nakikita sa buhay natin? O paano dapat itong makita sa buhay natin, itong agape love, yung pag-ibig na ito na binabanggit dito sa ating binasaklat ng Galacia? Pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Hindi dapat tayo nagtatanim ng galit. Hindi ibig sabihin nun. Kasi dahil naghahari sa atin agape love, agape kind of love, hindi ka mapagtanim ng galit. Although, may mga pagkakataon na sakta ka tao ka na hindi mo na gusto yung sinabi, hindi mo na gusto yung ginawa. Bilang tao, natural. Sa una, masasaktan ka. Pero hindi mo masyadong dadamdamin. Hindi na tayong gaya ng dati na hindi ka papayag na sinalitaan ka ng ganon o ginawang ka ng masama. Gusto mong makaganti. In short, gusto mong makaganti. Gusto mong makabawi. Yung ginawa ka ng masama, ay gagawin ko rin siya ng masama. Hindi na tayo ngayon gano'n. Amen ba? Hindi tayo nagtatalim ng galit. Hindi tayo gumaganti sa mga taong nakagagawa ng labag sa ating kalooban. Ano pa? Paano maipapakita itong agape love na meron tayo? Bahagi ng bunga ng Espiritu. Pagtulong sa nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit. Paglalaan ng oras, maging pagtulong sa pinansyal, nandun tayo. No? Pag-ibig na isinasagawa. Minamahal mo yung kapwa, hindi lang sa salita, maging sa gawa. Agape love. Pagpapakita ng pagmamalasakit kahit sa mga taong mahirap mahalin.
Yun po yun yung agape. Nagmamalasakit ka sa tao kahit ang hirap niyang mahalin. Pero pinagmamalasakitan mo pa rin siya. Agape. Pangalawa, sabi po sa inyo, ano natin, revisayin na natin. Pangalawa ay joy, yung kagalakan. Nehemias 8:10, ang kagalakan ng Panginoon ang inyong kalakasan. Ang kagalakan po ay hindi lamang pansamantalang kasiyahan. Tinutukoy po na yan, na bunga ng Espiritu, yung joy na iyan, hindi yan yung pangkaraniwang joy. Alam natin yan, na po. Ang kagalakan ito ay hindi lamang pansamantalang kasiyahan, kundi isang malalim na kasiguraduhan at kaligayahan sa kalooban anuman ang sitwasyon na ating hinaharap sa buhay. Joy. Hindi pansamantalang kaligayahan. So, paano ito makikita sa buhay? Pananatiling positibo at nagpapasalamat sa kabila ng mga pagsubok. Kahit may mga problema tayo na nararanasan, nakikita mo pa rin ang magandang bagay na ginagawa ng Diyos sa ating po mga buhay. Pananatiling positibo. Pag nananatili tayong positibo, kahit ano man yung hinaharap sa buhay, of course, nararamdaman natin yung tunay na kagalakan galing sa Panginoon. At dahil nararamdaman natin yung kagalakan binibigay na Lord, kahit umiiyak ng totoo yung ating kalooban, pero titiwala ka sa Panginoon, yung kagalakan ng Panginoon, nararamdaman mo pa rin, kahit ano man ang pinagdaraanan sa buhay, dahil sa joy na yan, lumalakas tayo. Nagkakaroon tayo ng kalakasan galing sa Panginoon para tayo ay makapagpatuloy. Hindi ba tayo laging malakas? May mga pagkakataong humihina tayo. Pero bagamat humihina tayo sa pananampalataya, nare-remind tayo ng mga promises ng Panginoon. Mas tinitimbang natin yung pangako ng Diyos kaysa doon sa pinagdaraanan sa buhay. At dahil doon, mabubuo yung joy natin, yung galak natin na nagtutulak sa atin para higit pang magtiwala sa Panginoon. Kaya tayo nagtutuloy-tuloy sa Panginoon. Kaya ito pa rin tayo. Di ba? Andito pa rin tayo. Nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ilang mga taon na din tayo na magkakasama sa church, magkakasama tayo sa paglilingkod. Marami na tayong ups and downs, marami na tayong mga hirap na pinagdaanan sa buhay, but still, narito tayo. Itinatayo tayo ng Panginoon, ibinabangon tayo ng Panginoon, kasi yung kagalakan ng Panginoon, hindi yan maialis. Hindi yan maialis sa ating mga buhay. Yan ay bahagi ng bunga ng Espiritu na patuloy na nade-develop sa ating pong mga puso. So, dapat manatili lang tayong positibo. Hindi natitinag ng negatibong balita o problema dahil tayo nagtitiwala sa Panginoon. Ngayon na, dami natin nababalitaan sa paligid, di ba? Hindi tayo natitinag dyan sa mga nababalitaan natin iba't ibang mga problema sa ating paligid. Sa gobyerno man, sa pagtatrabaho man natin, sa personal man nating buhay, personal na karanasan, marami tayong mga naranasan na parang nagbibigay sa atin ng mga negatibong pakiramdam. Pero hindi tayo natitinag kahit marami tayong mga negatibong karanasan, balita o problemang nararanasan o nakikita. Dahil tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Ito pa, pagsasaya, hindi lamang dahil sa material na bagay, kundi dahil may relasyon tayo sa Diyos. Yan. So, paano ito nakikita sa buhay, yung joy na ito, yung kagalakan? Nagsasaya tayo, masaya tayo, hindi dahil blessed tayo. Hindi dahil may material na bagay tayong laging natatamasa, naghahanap buhay tayo, kumikita tayo ng pera, nabibili natin ang ating gusto, kababayad tayo ng ating mga utang, ng ating mga bills, no? Hindi tayo nagsasaya dahil sa mga biyaya o sa mga pagpapala, sa mga material things na nagkakaroon tayo. Nagsasaya tayo dahil alam mo yung relasyon mo sa Panginoon. Isa sa mga factors ng kasiyahan ng pangkaraniwang tao yung pera. Alam natin yan, kapag ang tao walang pera, hindi naman maibibinta mukha niya. Magwawala yan. No? Wag walang pera, talagang hirap na hirap ang kalooban. Tayo kaya? No? Tayo
din naman, kahit Kristiyano tayo bilang tao, minsan kapag alam nating malapit nang mag-zero balance, no? Malapit nang maubos yung laman ng ating wallet, malapit nang maubos yung ating bigas, malapit nang maubos ang ating gasol. Bilang tao, nakakaramdam tayo ng konting pag-aalala. Nagkakaroon yung tao pero hindi tayo natatangay ng pamumroblema. Hindi tayo natatangay ng pag-aalala. Dahil alam mong ang Diyos na yung pinaglilingkuran ay tapat na magsusupply ng anumang uri ng ating pangailangan. Yun lang po ang pinagkaiba po natin sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So masaya tayo hindi dahil blessed, hindi dahil sa mga material things. Masaya tayo dahil maayos ang ating relasyon sa Panginoon. Pangatlo, kapayapaan. Peace. Juan, Kabanata 14, talatang 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, sabi ng John chapter 14. So ano itong kapayapaan na ito? Ang kapayapaan mula sa Diyos ay hindi lamang kawalan ng gulo, kundi isang katahimikan ng puso na hindi natitinag ng anumang problema. Yun yung peace. Yun yung peace na binibigay hindi ng mundo, kundi ng ating Panginoon. Tayo maging Christian, na lumalakad na tayo sa kalooban ng Panginoon, unti-unti natin sinusunod ang Diyos, unti-unti natin hinahayaan ang Holy Spirit na tayo patnubayan. Ito yung kasama sa fruit of the Spirit. Meron tayong kapayapaan. No? Ibig kong sabihin nito, hindi ito kawalan ng gulo. Ibig sabihin, hindi ka exempted sa mga naranasan ng mundong ito. Kung may mga gera, may kaguluhan, experience mo yan. Kung naranasan natin yung hirap, yung crisis dito sa lupa, naranasan ng ibang tao yung crisis dito sa lupa, naranasan din natin yung crisis dito. Naranasan natin yung pagtaas ng mga bilihin, ng mga tao, lahat ng karanasang naranasan dito sa lupa, kasama po natin naranasan yun. Pati tayo mga Kristiyano, hindi tayo excuse po doon. Ang pinagkaiba lang noon, hindi tayo nagugulumihanan. Merong katahimikan ng ating pong mga puso. So yun, dapat ma-maintain natin, maisabuhay natin yung pagkakaroon ng kapayapaan ng ating puso't kaisipan. Ibig sabihin yan, hindi tayo madaling mataranta o matakot sa mga pagsubok. Sino ba dito madaling mataranta? No? Natataranta tayo, no? So, para maipakita natin na nade-develop yung kapayapaan ng puso't kaisipan, dapat hindi tayo madaling natataranta o natatakot sa mga pagsubok. Yung ba pagiging ano ka lang? Cool, kalmado lang. Yan mo lang, ubos ang bigas, yan mo lang. Gugutom ka, ayos na, lilipas din yan. May biro lang wala. Diba? Sabihin, ano ka lang, hindi ka na kagaya ng dati, kapag parang sumasayad ka, nagkakaroon ng problema, talagang natataranta ka. Nagpapanik ka. Kasi ngayon, meron tayong pinagtitiwalaan. Natututo natin maging kalmado sa harapan ng Panginoon. Kasi binibigyan niya tayo ng peace of mind. Pananatiling panatag kahit tayo ay nasa gitna ng anumang kaguluhan. No? Nakakaramdam tayo ngayon ng kapanatagan dahil alam mong nasa tabi mo ang Panginoon. Amen? Nasa tabi mo natin ang Panginoon. Lagi nating sa isip yun. No? Lagi nating kasama ang Panginoon. Hindi niya iniiwan o iniaalis ang kanyang paningin. Saan ng sulok ng mundong ito, hindi niya iniaalis sa atin. Kahit nasabihin natin marami kang pagkukulang sa Diyos, sa pamilya, mayroong mababait na anak, mayroon din mga pasaway at matitigas na ulo. Baka tayo kasing anak ng Diyos, kaya matitigas ang ulo, baka pasaway. Pero anak ka ng Diyos. No? Kung ano yung pangailangan ng anak, hindi naman kahit ang isang anak napaka-pasaway, masuway, hindi sumusunod, matigas ang ulo, kapag iyan ay nakita ng magulang na may pangailangan, nasasaktan, nadapa, nasugatan, walang magulang na titiisin ng anak niya kahit matigas ang ulo. Maaring tayo bilang Kristiyano, ang tatay natin, ang amang nasa langit natin, maaring tayo mga matitigas ang ulo. Lagi tayong sumusuway. Pero kapag sa oras ng pagipitan at pangailangan, hindi tayo tinitiis ng Ama. Kaya nga yung kanyang katapatan sa atin, hindi matatawaran. Ganun siya ka-faithful. Kahit tayo hindi faithful, kahit maraming beses na tayo pumapalya sa Kanya, nagkakamali, pero araw-araw, ginutom ba tayo ng Panginoon? Araw-araw, hinayaan ba tayo ng Panginoon? Hindi.
Ganyan kabuti ang Panginoon sa atin. Amen po ba doon? So, nananatili dapat yung ating kapanatagan sa buhay kahit na ano man yung pinagdaraanan minsan natin. Ano pala po tayo? Ano po tayo? Letter D. D na tayo. Nako, magtitiis ano. Patience, long suffering. Ano po? Ito yung kadalasan na nasusubok ang marami sa atin. Suffering na nga long pa. No? Suffering na nga long pa. Mahabang tiisin. Efeso 4:2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiisin. So ano naman itong pagtitiis na ito na bunga ng Espiritu? Ang pagtitiis ay ang kakayahang maghintay o manatiling matatag kahit sa gitna ng paghihirap o pagsubok. So paano ito nakikita sa buhay po natin? Yung patience na yan, paano makikita sa buhay po natin yan? Pagiging matiyaga sa paghihintay. Yan, dapat sanay tayong maghintay sa Panginoon. Hindi tayo nagrereklamo o nagagalit kapag may mga bagay na hindi agad nangyayari. Meron tayong hiniling sa Panginoon, tagal-tagal naman dumating. Hindi tayo nagrereklamo sa Diyos. Ang Diyos ay may timetable. Ang Diyos ay hindi nahuhuli. God's timing is always a perfect timing, no? Yung kailan sasagot ang Panginoon, yun yung timing niya. Yun yung oras niya eh. Ang bawat pangyayari sa ating buhay ay nagaganap sa kani-kaniyang itinakdang panahon. Hindi mo pwedeng ipilit yung mga bagay na hindi pa napapanahon. Masasaktan tayo. Marami tayong ipinagpe-pray sa Diyos, pero kapag pinilit natin yung gusto natin at hindi pa yung panahon ng Panginoon para katagpuin yung panalangin natin, sa bandang dulo doon, masasaktan tayo kasi hindi pa hinog. Masasaktan tayo. So, pinagpe-pray, magtiis, magtiyaga, maghintay sa katugunan ng Panginoon. Patuloy na magtiwala sa Diyos kahit hindi agad nakikita ang sagot sa panalangin. Alam naman natin, ang Panginoon, walang panalangin hindi sinagot yan. Kapag hindi sinagot ng Panginoon, sagot niya yun. Diba? Kapag hindi niya binigay, sagot niya yun. Hindi niya kalooban eh. Huwag natin sasabihin na hindi tumugon ang Panginoon sa aking prayer request sa Kanya. Tumugon siya, kaya hindi naganap sa buhay mo, ang sabi ni Lord, hindi ko kasi kalooban. Diba? Kapag hinintay natin na tumugon agad ang Panginoon at naiinip tayo, gusto natin ay sumagot ang Panginoon sa ipinapanalangin natin na hindi pa napapanahon, maaring mamali tayo ng mga pagdidesisyon sa buhay. So, matutunan magtiis, matutunan natin maghintay. No? Hindi sumusuko kahit na medyo naantala yung pagtugon ng Panginoon sa atin. Letter E, kagandahang loob, kindness. Dito po tayo. Okay pa ba kayo dyan? Amen. Letter E, kagandahang loob, kindness. Colossus 3:12. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagi, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Kagandahang loob, sa English ay kindness. Ang pagiging mabuti sa iba nang walang hinihintay na kapalit. Ano ba ibig sabihin ng kindness na ito? Magkaiba po yung kindness sa goodness eh. No? Pag sinabing kindness, more on ano po ito? More on actions, kinikilos, gagawin. No? Ito po ay isang kilos o pag-uugali na nagpapakita ng pag-aalaga, pagmamahal, at pagkamahabagin sa iba. So ito po ay isang panlabas na nagpapakita ng mabuting kalooban. Kilos to, ginagawa ng isang tao. Pag sinabi natin kindness, kagandahang loob, ito yung gagawin mo, aaksyonan mo. So paano ito nakikita sa buhay, itong kindness na ito? O paano dapat ito makita sa atin? Sabi po doon, yung pagiging matulungin. Handa kang tumulong sa mga taong nangangailangan. Kilos yun eh, gagawin mo eh. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Kindness po yun. Panglabas na gawa dahil sa kagandahang loob. No? Pagiging magalang sa lahat, nagpapakita ng respeto sa lahat ng tao kahit hindi mo sila kilala. Pagpapakita ng malasakit sa mga nangangailangan, halimbawa, may matandang tumatawid. O aalalayan mo, tulong mo siya makatawid ng daan. O kaya naman yung bang may namamalimos at naramdaman mo kailangan mong tulungan itong mga pulubi na ito,
Bibigyan mo ng tulong, papakainin mo, o kaya mayroong may sakit na kaibigan, aalagaan mo. Kindness po yun. Kilos yun eh, no? Kinikilos mo, ginagawa mo. Ang tawag po doon ay kindness, no? O kagandahang loob. Letter F po, kabutihan. Yan naman, goodness. Ito naman, character ito eh. Pangloob naman ito. Kung ang kindness po ay yung action, panglabas, na ginagawa mo, pagpapakita ng kagandahang loob, kabutihan sa tao, ito naman po, kabutihan, yung goodness in English ay panloob, no? Panloob na virtues, no? Na ugali. Sabi ng Romans 12:21, huwag kang magpadaig sa masama, kundi daigin mo ang masama ng mabuti. So, this time po, ito yung panloob na katangian. Yung kindness po ay panlabas. Ito po ay panloob na katangian na tumutukoy sa moral na integridad ng isang tao. So, paano ito ipapakita sa buhay? Itong goodness, itong kabutihan, paano ito ipapakita sa ating pong buhay? Pagsasabi ng totoo at pagiging tapat. Nagsasabi ka ng katotohanan, hindi ka nagsisinungaling. Naku, no? Hindi ka sinungaling, no? Lagi ka nagtatapat. Ano po yun? Isa yung pagpapakita ng iyong kabutihan, magandang karakter, magandang asal. Pagiging responsable, ginagawa mo ang iyong tungkulin at hindi ka nagpapabaya. Yan. Tawag po doon ay kabutihan. Paggawa ng mabuti, kahit hindi ginagantihan ng iba. No? Gumagawa ka ng mabuti kahit na hindi umaasa ng kabalikan mula sa iba. Karakter po yun. Magandang asal po yun. No? Yun po, at tawag po doon ay kabutihan o goodness. Letter G, pagtatapat. Faithfulness. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na sila'y maging tapat. So, pagiging tapat sa Diyos at sa iba sa anumang sitwasyon. So, ibig sabihin nun, pagiging tapat sa Panginoon at pagiging tapat din sa iyong kapwa, pagiging tapat sa komunidad na yung ginagalawan, pagtatapat sa iyong trabaho, maraming uri. Ano po? So, paano ito makikita sa ating pong buhay? Okay, so sabi po doon, pananatili sa pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. No? Kung tayo man ay sinusubok, nananatili tayong tapat sa Panginoon. At kung may mga bagay na binagkakatiwala sa atin ang Diyos, ay dapat ay makitang inaalagaan natin ang bagay nito. Marang alam mo natin na iba't ibang talento ang ating tinanggap sa Panginoon, iba't ibang kaloob ang ating tinanggap galing sa Panginoon. Sabi nga, ang napagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. So kung ano man yung ibinigay sa atin ng Panginoon, yan man ay talento, yan man ay yan may estado sa buhay, ay dapat makita sa atin ng Panginoon ang katapatan. Kung tayo naman po ay nagtatrabaho, o kung tayo naman po ay estudyante, makita din sa atin ng Diyos na tayo ay tapat na mag-aaral. Kung tayo ay empleyado, tayo nagtatrabaho, makita ng Panginoon tayo ay maasahan sa trabaho. No? No? Hindi tayo namimili ng ating mga bosses, ng ating mga amo, ng ating mga superiors. No? Nananatili tayong tapat. Sa amin po, ano ko lang po, papasok kami ng 7, uwi kami ng 4, o mag-out ng 4, yung mga estudyante, kami uwi ng 5. Maraming mga empleyado nakasanayan. Halimbawa, ang pasok ay 7, nagbandi, 7:05 ang lalagay sa lagong alas 7, no? Pinipilit na tumawad, magkaroon daw ng grace period na is 5 minutes, 7 pa rin, no? So, nabanggit ko lang po dahil merong tagang gumagawa ng ganon. Nagtatrabaho sa isang opisina, ang daming supplies. Mauwi nga isang stapler, wala sa bahay. Mauwi nga isang rim ng bond paper, sa bahay, mauwi to, wala naman nakakakita eh. So, supplies to ng opisina eh. Kung iba pa makinabang, sa table ko, uwi ko nga ito. Hello? Alam kong wala naman po dito gano'n. Kaya nababanggit ko kasi po, in reality, nangyayari yan. Di ba? Sa eskwelahan, daming supplies ng mga floor wax. Mauwi nga yung ibang floor wax na to. Wala nang floor wax sa bahay. No? Yung walis tambo. No?
Nakakatuwa lang isipin, pero totoo pong nangyayari yan. So dahil tayo Kristiyano, ay hindi natin gagawin yan. Amen po ba doon? Naku. No? Maging tapat tayo. Maging tapat tayo sa anumang bagay na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Maging sa ministry. May kani-kaniya po tayong ministry kinabibilangan. Be faithful. Maging tapat tayo. Pagdating natin sa langit, pare-parehas naman na regalong ating tatamasahin mula sa Panginoon. Sasabihin naman ng Diyos well done. Diba? My faithful, my good and faithful servant. Yung sasabihin ng Panginoon. Ay, ganun ang gagawin sa atin. Pagtanggap. Pagdating dun sa langit. Next po ay kaamuan. Gentleness. Mapapalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ano naman itong kaamuan? Ito yung pagiging mapagpakumbaba at hindi, sabi doon, mainitin ang ulo. Ay ko. Ganda yung pagiging gentle. Hindi maitim ang ulo. So, paano kaya ito i-apply sa buhay natin? Paano ito dapat makita sa buhay natin? Pagiging mahinahon. Hindi agad basta nagagalit nang walang dahilan o umiinit ang ulo. Diba? Mahirap yung bang walang dahilan. Ang init ng ulo mo, nagdadabog ka. Diba? Wala ka sa kondisyon. No? Lahat na lang nadadamay. Yung hindi involved doon sa pinoproblema mo, nadadamay dahil wala ka sa kondisyon ng araw na yun. Dapat maging mahinahon. Hindi ka basta nagagalit ng walang dahilan. Hindi natin sinasabing bawal ang magalit. Nagagalit talaga tayo. Tao ka magagalit ka talaga. Pero kapag nagalit ka, dapat siguraduhin mo may dahilan ang iyong pagkagalit. Amen? May dahilan kung bakit ka nagagalit. May dahilan kung bakit umiinit pinsan ang ulo mo. Pero, doon sa huli, sa pag-usapan natin, dapat nasusupil mo. Nasusupil mo ang iyong galit. No? Although may mga pagkakataon, may mga pangyayari sa buhay na ikinagagalit talaga natin kahit Kristiyano tayo. Kaya lang, dapat alam natin siyang i-handle. No? I-handle natin. Pagiging mapagpakumbaba, hindi ka nagmamataas o nagyayabang. Yan, pagiging maamo daw, pagiging gentle, hindi ka mayabang. No? Hindi natin ipinagmamalaki yung ating mga achievements. No? Hindi dapat nakita sa ating bilang mga Kristiyano. Mapagpakumbaba pa rin tayo. Kung pinuri tayo ng ating kapwa, ay dapat ang glory, alam naman natin ganun, alam naman natin, kay Lord agad ibinabalik ang gloria, yung papuri, yung pasasalamat. Hindi tayo nagmamataas, hindi tayo nagyayabang. Kahit na tayo ay napupuri, kahit na tayo ay napapansin ng ating kapwa ng tao, nananatili pa rin tayong mapagpangbaba. Paano pa rin ipapakita ang pagiging gentle? Pagtugon ng may kabaitan. Ulitin ko po, ng may kabaitan kahit sa mga galit o magaspang ugali. Pahirap, no? Kahirap salubungin ng taong magaspang ugali sa salubungin ng kabaitan. Hirap. Pero kailangan po yun. No? Kung magaspang ugali ng kapwa mo, gagantihan ng kagaspangan din. Dapat maging gentle ka pa rin. Tinuturuan tayo ng Biblia. Kahit man sa isang hindi man siya enkwentro, kundi nakakasalumuhan mo, nakakashare mo. Iiwasan mo talaga hanggat maaari yung tinatawag na pagbabatikusan. Gagamit ka talaga ng salita na hindi makasasakit ng loob ng iyong kapwa. Yun ang tinuturo sa atin ng Bible. Diba? Iwasan ang mga pagtatalo. Tinuturuan tayo ng Bible ng kabutihan, ng pagiging mapagpakumbaba. Kahit may mga tao talaga na na-encounter natin na may kagaspangan ng ugali. At huli, ayan po, yung pagpipigil sa sarili. Self-control. Diyan, nahirap na po tayo kasi palaban na natin dito talaga sarili natin. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Bigyan daw tayo ng espiritu ng pagpipigil sa sarili. Bunga ng espiritu, yung pagpipigil sa sarili. Kasama po doon yung sa list. Madalas nating ini-slash. Ayoko ng pagpipigil sa sarili sapagkat hindi ko kaya kontrolin ang aking sarili. So, pag sinabing self-control, ito yung kakayahang kontrolin ang sarili sa harap
tukso o galit. Dito po tayo talaga madalas sumasablay dahil ang kalaban talaga natin dito yung ating emosyon, no? Paano natin ito ipinapakita o dapat ipakita sa buhay natin itong self-control. Pag-control sa iyong damdamin, hindi dapat madaling madala ng emosyon. Yun po yun, no? Kailangan aralin natin masudli ang sarili, self-control. Paano gagawin? Kontrolin ang iyong damdamin. Hindi dapat madaling nadadala ng ating emosyon. Ano bang mga sitwasyon yung ang bilis nating madala ng ating emosyon? Yung mga bagay na nagtitrigger sa'yo para magalit. Di ba? Di ba? Matatas ang damdamin mo. Magre-react ka agad. May mga pangyayaring ganon, mga kapatid. Madalang ating emosyon. Hindi natin nakokontrol. At dahil hindi natin nakontrol ang ating emosyon, hindi natin nakontrol ang ating galit, the tendency is, lalabas na sa ating bibig, ang mga salitang makasasakit ng loob ng ating kapwa. Di ba? Kasi hindi natin nasupil, hindi natin nahawakang kontrolin ang ating dila. Dahil hindi natin nagawang kontrolin ang ating emosyon, ang ating damdamin. Kaya hindi natin makokontrol ang anumang bagay na lalabas sa ating dila. Once na lumabas na sa ating bibig, hindi natin mababawi yun. Inay. Bagay na lumabas sa bibig natin, nakasugat ng kalooban ng kapwa mo, tatatak na sa kanya po yun. Ramdam na ngayon. Nangyayari po, no? Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon sa mga bagay na ito na matutunang supilin ang ating sarili. Matutunan nating pigilan ang ating damdamin, pigilan natin ang ating mga emosyon. Sa harap ng tukso man yan o sa galit na maaring makaapekto po sa atin. Paano ito makita sa buhay? Pagiging disiplinado. Pag-aralan na maging disiplinado. Nagagawang kontrolin ang iyong mga masamang pagnanasa. Kanina po yung galit na binabanggit ko. Ito yung iba't ibang klase ng pagnanasa. So, supilin ang sarili na maiwasan ang anumang bagay na maka-aapekto sa atin upang tayo ay mahulog sa tukso o sa masamang pagnanasa. Pag sinabi nating desires, mga pagnanasa, dami po niyan, no? Yung mga bagay na gusto natin, hindi lamang lahat ng lust of the flesh, nasa ng laman, no? Apakadami po niyan. Pagkain man yan, devices man yan, gadgets man yan, may sexual desires, lahat. So, aaralin mo siyang supilin. Yun po ang sinasabi po dito po sa ating pag-aaral. So, ito po yung bunga ng Espiritu na naglalaman ng siyam. No? Ang tanong po, alin sa mga bunga na ito ang gusto mong mas mapalakas sa iyong buhay? Tayo po yung magtatapos na. Alin kaya dito? Ulitin ko po, ito po ay bunga ng Espiritu na naglalaman ng siyam. Hindi ito option, hindi ito listahan na kung alin lang ang gusto mong i-develop, no? Ipaunlarin sa sarili mo. Lahat ng itong siyam na ito, dapat unti-unting nakikita sa ating buhay sapagkat nasa atin na ang Banal Espiritu. Tayo lumalakad sa biyaya ng Diyos, tayo lumalakad sa patnubay ng Banal Espiritu. Therefore, yung fruit of the Spirit na ito, unti-unti na nakikita sa atin at dapat na makita. Hanggat hindi po nakikita itong bunga ng Espiritu sa buhay natin, hindi tayo makakaalis doon. Ang ibig ko sabihin, halimbawa, hindi tayo makaahon sa kaamuan, sa pagiging gentle. Ay maraming sitwasyon o pangyayari sa buhay na susubukin ka talaga para ma-develop yung pagiging gentle mo. No, halimbawa, may mga bagay na iinis sa'yo, hindi ka nakakalagpas din eh. Hindi ka graduate dyan eh. Hindi mo na-develop yung pagiging gentle. Marami talagang sitwasyon na susubukin ka para lumitaw yung bunga na yan. Ang mahirap, sa isang pangkaraniwang puno, alam natin, halimbawa may manggahan. Pag hindi nabubunga ang mga puno na yan, anong ginagawa? Halimbawa manggahan. Ang tagal ng bunga, o kung anong mga fruit-bearing trees na yan, di ba pinauusukan? Para mamulaklak, para mamunga.
Pag minsan, hindi rin nagbubunga, tinatapis ng tapis na. Mahirap yun, masalang sa init. No? Like, kung gusto mo natin, pausukan pa tayo ng Panginoon, no? Para naman natin init. Yung hindi tayo komportable. Kasi ayaw lumitaw yung bunga mo eh. Tatapkesan ka, ayaw eh. Ayaw lumitaw ng bunga sa'yo. Ito talaga ang gagawin sa atin ng Panginoon. Para lumitaw itong unti-unti, yung mga bungang ito, makita sa buhay po natin. Mga Kristiyano po tayo ay nakakilala sa Panginoon, hindi, alam natin, hindi automatic kung nakikita agad yung bunga ng Espiritu, pero nade-develop. Nade-develop po yan. Tandaan po natin, tayo naging Christian, hindi automatic yung na yan, lumitaw. Dine-develop po yan. Hindi lilitaw yan kapag hindi natin hayaan ang banal na Espiritu na kontrolin ang ating pong buhay. Amen po ba doon? Kaya, pahintulutan po natin. I-allow po natin ng Diyos, i-allow po natin ng Banal Espiritu na itong mga bunga na ito ay makita unti-unti sa ating pong mga buhay. Tayo pong lahat ay magsitayo, manalangin po tayo sa Panginoon. Lord, salamat po at kami ay patuloy mong binabago. Kami po ay patuloy mong hinuhubog yung mga katangiang ito, bunga ng Espiritu na ito. Alam namin hindi ito options, hindi ito mga choices. Napipili kami kung ano yung gusto namin ma-develop sa buhay namin, sa aming pagkatao. Lahat ng ito ay dapat lamang na makita po sa amin. Ito po yung mga magagandang katangian, mga characters, Lord, na dapat na umusbong sa buhay po namin. Makita, ma-develop, Panginoon, upang tunay nga, makita ng sanlibutan ito na kami ay sa iyo. Salamat po, Panginoon. Alam po namin na hindi ganoon kadali, Panginoon, na lakaran ang mga bagay nito. Pero sa biyaya mo, sa tulong mo, sa pangunguna ng Banal Espiritu, ito pong mga magagandang karakter na ito, magagandang katangiang ito, unti-unti ay mahuhubog sa aming pong pagkatao, Panginoon. Kung may mga pagkakataon na hindi namin kinakaya, hindi kami susuko, Panginoon. Salamat po sapagkat alam namin sa paglakad namin sa buhay na ito bilang Kristiyano, mahigpit ang labanan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na habang kami nabubuhay, marami pa rin mga tukso, marami pa rin mga kagipitan, marami pa rin pagsubok, marami pa rin mga pagbagsak na pinagdaraanan. Ngunit salamat na hindi ka nagsasawa. Natulungan kami, na suportahan kami, na alalayan kami, Panginoon, upang yung aming minimiti ng unti-unting maging kawangis mo, Panginoon, ay maganap, makita sa buhay po namin, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ito pong fruit of the Spirit na ito, itong bunga ng Espiritu na ito, ay tunay nga po, Panginoon, mag-manifest, makita, mahayag sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa mga salitang ito na amin pong natutunan. Patuloy ko po na itinataas ang buhay ng bawat isa po sa amin. Samahan mo po kami, pangunahan mo po ang buhay po namin ito sa pagkatunay po. Kung wala ang kapangyarihan mo, kung wala ang tulong mo, hindi namin kayang mabuhay, Panginoon. Salamat po, Ama, ng maraming sa inyo. Pinupuri ka namin sa gabi ito, sa mga mensahe, sa aral na natutunan ng bawat isa po. Ito po aming dalangin, maingat na binabalik sa inyo ang pasasalamat. Sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen. Praise God. Pastor, ang takeaways lang po sa magandang mensahe natin mong narinig ngayong gabi na ito, mga kapatid. So, binanggit po kanina, no, na ang bunga ng banal na Espiritu, hindi po ito optional, kundi bilang mga Kristiyano, ito ay dapat na nakikita po sa atin. Pag sinabi nating fruits, nabanggit nga din doon sa titulo pa lang, manifestations, no? Results, products, no? O effects, no? O mark. Actually, mas gusto ko nga yung salitang mark eh. Yung mark of a Christian. Yan po yung mga marka, tanda ng pagiging Kristiyano po natin na makikita po natin sa Galatia chapter 5, 22-23. At nabanggit pa po kanina na dahil tayo mga Kristiyano, tinatahanan tayo ng Espiritu ng Diyos.
Ngayon, dahil sa atin ang Espiritu ng Panginoon at yan ang bunga ng Espiritu, dapat nakikita talaga sa atin. Kapag di nakikita sa atin yan, sabi nga po kanina ni Pastor, ibang Espiritu yung nananahan sa atin. Amen? Hindi galing sa Diyos. O sabihin na natin, evil spirits, na kung titingnan po natin, kabaliktaran ng mga fruits. Ano ba kabaliktaran ng love? Hate. Di ba mga kapatid? Ano ba ang kabaliktaran ng joy? Despair. Ano ba ang kabaliktaran ng kapayapaan o peace? Pagiging irritable. Di ba? Evil spirits yan eh. Ano ba ang kabaliktaran ng pagtitiis o patience? Of course, impatience. Ano ba ang kabaliktaran ng kindness? Mean. Pagiging mean. Pagiging masungit. Ano ba ang kabaliktaran ng kabutihan o goodness, wickedness? Ano ang kabaliktaran ng faithfulness and trustworthiness? Ano ang kabaliktaran ng gentleness, inconsiderate? Ano ang kabaliktaran ng pagpipigil sa sarili, lust? Lahat ng ito mga kapatid, evil spirits. So kung nananahan sa iyo ang banal na espiritu, ang makikita sa iyo yung mga positives na bunga. Pero kung ang nananahan sa iyo ay evil spirits, ito makikita. Ito makahayag sa iyo. So, check natin yung mga sarili. Amen ho ba, mga kapatid? At ang sabi doon, sabi sa Matthew chapter 7 na narinig po natin, makakilala mo lang daw po ang puno sa magitan ng bunga. So alam natin mga kapatid na tayo mga sanga lamang at ang tunay na puno ay walang iba kundi ang Panginoon. Pero kung anong puno, yun din naman ang sanga eh. Kung si Kristo ang ating puno, tayo nakakabit sa sanga, kaya tayo tinatawag ng mga Kristiyano. At bilang mga Kristiyano, kailangan tayo magbunga. At tinitingnan ng Panginoon, hindi yung dahon eh. Hindi yung balat ng trunk, hindi yung ugat. Kundi yung tinitingnan ng Panginoon, bunga. Siguro naalala niyo po one time, di ba ang Panginoon, naglalakad sila, sama niya ang kanyang mga alagad. Napadaan sila sa isang puno ng igos. Malago ang dahon. Mayabong. Hinanapan niya ng bunga, wala sa makita. So ano sabi niya, wala nga, hindi ka na magbubunga. Kinabukasan nang sila yung mapadaan muli pa uwi. Lanta na yung puno ng igos. So, makita natin doon, ang hinahanap talaga ng Panginoon, hindi dahon. Hindi yung pagiging aktibo mo sa church. Hindi yung pagiging worker mo na may title ka as worker ng church. Hindi yung pagiging lagi kang visible sa mga gawain ng Panginoon. Hindi ganun. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung bunga. At ito yung mga bunga ng banal na espiritu. Ito yung mga tanda ng pagiging Kristiyano. Kaya tandaan po natin yung siyam na bunga na yan na hinahanap ng Panginoon lagi na makita po sa atin. Purihin po ang Panginoon. Praise God. Rito ang Panginoon. Bago po tayo umuwi, may recitation po tayo. Sino po ang makapag-recite ng siya? Yan. Maganda po itong checklist sa buhay po natin na to check kung may Holy Spirit pa po ba tayo sa ating mga buhay. Ano po? Ilan po ang naka-X ng siyam? X pala lahat. Kung ano yung sine-check ko, I love. Sige po. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Ama, sa masagana mo pong salita sa gabi na ito, Panginoon. Tunay nga, Lord, na kami pinagpala, Panginoon, at napaalalahanan na ang banal na Espiritu na suma sa amin ay may result ng siyam na bagay po na ito, Panginoon. Ang bunga ng banal na Espiritu. Lord, teach us, Panginoon, and always remind us, Lord, na lagi kaming may pag-ibig sa aming mga puso. May kagalakan, Panginoon, na sa bawat araw ng aming buhay ay nahahayag, Lord, na kami mga anak mo, Panginoon. May kapayapaan, Lord, sa aming puso na lubos na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, Lord, kahinahunan aming amang Diyos, katapatan, Lord, at pagpipigil sa sarili, Panginoon. Lord, hinihiling po namin ang mga bagay na ito, Lord,
na siya mo pong ipagkaloob sa amin na iyong mga anak. Tunay nga, Ama, na hindi namin ito kaya, Panginoon, kung hindi mo kami tutulungan, Panginoon. And this time, Lord, we pray, Panginoon, na tulungan mo kami gabayan upang lagi po namin maikilos, Panginoon, maisagawa, Panginoon, ang mga bagay na ito. Hindi lamang sa aming salita, hindi lamang, Panginoon, na naririnig namin ito, kundi na i-a-apply po namin ito at na-e-execute sa amin pong kanya-kanyang buhay. Lord, alam mo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa amin at dalangin po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng bawat isa sa bagay po na ito, aming Ama. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong lingkod na ginamit sa gabi na ito. Tunay nga, Ama, na ikaw po ang magpala sa buhay niya, Panginoon, at patuloy na magpalakas sa kanya at magkaloob ng karunungang nagmumula po sa iyo, Ama. Lord, sa bawat isa po sa aming paghihiwa-hiwalay, ang gabay mo, Panginoon, at pag-cover sa amin, Panginoon, hanggang kami po ay makauwi, Lord God. At nawa, Lord, puspusin mo kami, Panginoon, ng banal na Espiritu, Panginoon. Ang buhay namin, Lord God, ay maging manifestation, Panginoon, ng bunga ng banal na Espiritu, Panginoon, upang maihayag, Panginoon, ang kadakilaan mo po, Lord God, sa amin pong mga buhay. Ama, sa iyo lamang ang kapurihan, kalwalhatian, O Lord God, at maitas ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ka, Ama. Praise God po. Tayo po ay muling magpuri sa ating Diyos. Amen po ba? Tayo po ay pinalaya na ng Panginoon sa mga kabaliktaran po ng fruit. Hindi na po tayo mga kabulukan. Ito mga katabi mo kung fresh yan. Yan, fresh na fresh. Sapagkat bunga yan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Praise God po. Sige po tayo po muling umawit sa ating Diyos.